Bilang paghahanda sa pagtalakay sa susunod na articles of impeachment kaugnay ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, binigyan ng pagkakataon ng impeachment court ang bawat panig upang ilatag ang kanilang mga argumento kung dapat ba o hindi isabina ang tax at bank records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Ayon sa prosecution, ang hanap nito ay ang katotohanan sa likod ng umano'y yaman ng pangalawang Pangulo na hindi idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at pakikibahagi sa negosyo na ipinagbabawal ng konstitusyon. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Iginiit ng prosecution na may exclusive power ang Senate Impeachment Court na mag-utos ng paglabas ng mga dokumentong mahalaga sa paglilitis. Ginamit din nila bilang halimbawa ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan nagamit ang mga BIR record sa pagtalakay ng issue ng unexplained wealth. From what I have gathered and read, Your Honors, please, this is not the first time this court has been confronted with this issue. Sa impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, tinanggap ng hukumang ito ang mga ebidensyang nakalap bago pa man siya naupo bilang punong hukom. I believe it was then Senator Judge, now presiding officer Francis Escudero, who raised the question, will the impeachment court consider only Corona's acts as Chief Justice? This after observing that some exhibits predated his appointment as Chief Justice. This matter was taken up in caucus, after which this court decided to allow such evidence. Sa panig naman ng depensa, mariin nilang tinutulan ang pagpapasabina sa mga financial records. Yet here, Your Honor, today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. That should not be allowed. Anila, wala pang sapat na batayan ang mga paratang ng prosecution at hindi maaaring gawing daan ang impeachment para maghanap pa lamang ng ebidensya. Tinawag pa nila ito na isang fishing expedition. Iginiit din ng depensa na dapat irespeto ang mga batas sa confidentiality ng mga bank at tax records, gayon din ang karapatan ng asawa ni VP Duterte na hindi naman kasama sa impeachment. No one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. Matapos ang oral arguments, nagkaroon ng caucus ang mga senator judge. Ayon kay Presiding Officer Francis Cheese Escudero, pag-aaralan pa ng impeachment court ang mga mosyon bago maglabas ng desisyon sa darating na Lunes. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday, and that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again
on both sides. Following our rules, it shall be 10 minutes per senator, not exceeding 1 hour for each side. Para naman sa prosecution, hindi man pagbigyan ang kanilang hiling, sapat pa rin nila ang kanilang mga ebidensya kabilang ang mga SALN, AMLC records at mga testimonya ng mga testigo. Definitely, we have enough evidence to support each of the articles, and even if we don't have the documents that we are requesting for, we can support the prosecution of the 4 articles. Ang magiging pasya ng impeachment court sa issue ng sabina ay inaasahang magiging mahalagang batayan sa pagtakbo ng mga susunod na pagdinig, lalo na sa pagtatalakay ng Article of Impeachment kaugnay ng aligasyong unexplained wealth. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.